Okay, mga kababayan, magandang gabi po. Opo, maganda. Maganda sa akin ang gabi kasi mayroong mga nangyayari na medyo maganda para sa akin. Unang-una ay yung pagkapanalo ni Trump. Maya-maya na natin pag-usapan. Isa pang magandang balita ay si Pangulong Bongbong Marcos pala ay nagpunta ulit dito sa amin, dito sa Legazpi City. Kanina ko lang nalaman, pumunta siya ulit para mamigay ng tulong sa mga mangingisda at magsasaka na medyo naapektuhan nung Typhoon Christine. Isa pa, hindi ito magandang balita, pero para sa atin, kisira-sira. Yung hindi po pagsipot ni Digong Duterte doon sa Quadcom hearing na kung saan siya ay nangako siya na sisipot mag-inimbitahan siya. At ang pangako niya after November 1. So ito, hindi naman tinupad. So ang isa pang magandang balita ay ito nga po na maraming nananawagan, mga kabataan pati, sa pagbibitiw ni BP Sara. Dahil siyempre sa mga anomalya na kinasasangkutan niya. So, mga kabataan na mismo ang nananawagan na magbitiw siya sa kanyang pwesto bilang pangalawang pangulo. At isa pang magandang balita, well, 50-50 na maganda, 50% hindi. Ito nga po na yung 7 na mga close staff, mga tauhan ni BP Sara na pinapamonitor na ng Immigration Bureau dahil baka tumakas. Although mayroon na nga pong nakatakas na isa, di ba? Sabi, hindi naman daw, wala daw, yung pag-alis daw nitong isa sa, ano ba siya? Cashier ba siya? Treasurer yata ni Sara Duterte sa kanyang OVP. Na bagamat halata namang tumakas, pero ang sabi ni Duterte, hindi naman daw, babalik din daw. November 16 yata. Kasi meron lang personal na nilakad sa Amerika. Pero bakit yung paglipad niya a day before nung dapat haharap siya sa Quadcom. So, di ba? So, parang medyo ninenervyos na ngayon yung mga tao ni Sara na naging kasabot niya, naging mga katulong niya sa kanyang mga kabalbalang ginawa. At ang isang maganda dyan na development is itong pag-resign ng kanyang spokesman na si Michael Pua. Kasi according to Michael Pua, nahihirapan na daw siya. Namumroblema na siya, nadidepress na siya sa kung paano ipagtatanggol ang kanyang amo, o dating amo, na si Sara Duterte. Oo nga naman. Ay, mahirap talagang trabaho yun na yung gagawa ka ng kwento, magsisinungaling ka, ang hirap nun. Kaya, the best thing to do talaga is kumawala ka, kumiwalay ka. Para, although mayroon pa rin siyang sagutin dyan dahil nangyari yung mga kalukuhan, nandoon pa siya. Kaya, kahit papano, mayroon pa rin siyang pananagutan. Although sa ngayon, siyempre mababawasan na dahil bawas na sa kanyang mga iniinda na trabaho, yung kanyang pagbibitiw. Maganda yun. So ngayon, si Sara mukhang isa-isa ng tinatalikuran ng kanyang mga dating mga
ka-collaborators. At darating ang oras na mag-iisa na lang siya. Pero hindi naman siya mag-iisa, mga kababayan, kasi nandiyan pa rin yung ever loyal na si Senator Amy Marcos, yung best friend ni Sara Duterte, na hindi siya iiwanan, na kahit anumang kabalbalan na ginawa ni Sara, kahit na gusto pang hukayin yung bangkay ng kanyang ama at itapon sa dagat, okay lang. BFF pa rin. Ganyan makipagkaibigan. Diba? For better or for worse. Harangan ng tabak. Hukayin man. Yan ang pagkakaibigan na pang Guinness Book. Hukayin man ang bangkay ng aking ama, hindi pa rin kita iiwanan at tayong mananatiling magkaibigan. Diba? Senator Amy Marcos, ganito ka, ganyan. Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Giring-giring. Yan yun. So ngayon, pag-usapan na po natin yung, intro lang yun, intro. Hindi ko siya matitake up ng detalyado buong buo kasi isang video lang po ako isang araw eh. So ito, bali, kumbaga pinasadahan lang natin. Alam ko namang alam na ninyo yung mga tungkol dyan na balita eh. Ang gusto kong pag-usapan ngayon ay itong, although hindi naman sa atin, hindi natin eleksyon, pero malaki po ang epekto kasi nito sa atin eh, sa ating bansa. Alam nyo kasi ang Pilipinas at saka Amerika, whether you like it or not, parang magkarugtong ang pusod eh. Mahirap itapon na relasyon. Diba? Either of the two needs the other. Ang Amerika, kailangan tayo. Ang Pilipinas, gayon din tayo. Kailangan din natin ang Amerika. Buti kong maging superpower na tayong bansa. Kahit paano hindi na tayo nakasandal. Kasi magiging kapantay na tayo nila. Diba? Hindi yung aasa-asa, luluhod-luhod. Alam nyo, yung pagiging superpower ng Pilipinas, posible naman yun eh. Depende po yan sa mga leader. Depende lalo na sa Pangulo. Alam nyo kung nagtuloy-tuloy lang po, ito, maaasar na naman ito makinig yung mga anti-Marcos. Di ba mga kaloyalista? Kayong tatanungin ko, maniniwala ba kayo na kung hindi pinatalsik si Apulacay Marcos Sr. sa pwesto, sa oras na ito, superpower na po ang Pilipinas. Whether you believe it or not. Ngayon na nakabalik na yung anak, si PBBM yung anak, itinutuloy niya yung mga naiwanang trabaho ng kanyang ama. Itinutuloy niya. Kaso, ang 6 na taon ay kulang. Kulang po ang 6 na taon. Kaya nga, yung pagiging presidente ni Ferdinand Marcos Sr. na inabot ng 20 years, actually, kulang pa yun. May mga inggitero lang kasi na nainggit. Kaya siya pinatalsik. Kasi gusto nila, sila din maupo sa Malacanang. Pero ano naman ang ginawa sa bayan natin, di ba? Pero kung nagtuloy-tuloy lang na Marcos ang nakaupo sa Malacanang, itong panahong ito, malakas na malakas, kapantay ng Amerika ang Pilipinas. Kasi may vision na ganon yung Apulacay Marcos. Yung Singapore na yan, nung panahon ni Marcos, hindi yan ganyan na Singapore. Hindi ganyan yan. Mas asensado pa yung Pilipinas noon kaysa sa Singapore. Yung Singapore naging maganda lang yan, nitong huli na mga the last 20 years. At yung Prime Minister dyan, yung si Lee Kuan Yew, humihingi pa nga yun ng
advice mula kay Apula kay Marcos. O di ibig sabihin, mas matalino si Marcos kaysa kay Lee Kuan Yew. At si Lee Kuan Yew, di ba, hanggang namatay siya yung prime minister, parang diktador, authoritarian. Pero, maganda yung resulta ng pagiging, pwede natin tawaging diktador kasi, hindi siya napalitan hanggang sa namatay siya. At ganun sana dapat yung gustong gawin ni Apula kay Marcos. Para sa akin kasi, ano naman kung siya lang nung nandyan, kung papunta naman yung bansa natin sa maganda. At yun po talaga yung plano ng Marcos Sr., gawing superpower ang Pilipinas. Kasi ayaw niyang susunod-sunod lang sa Amerika. Gusto ng Marcos na maging independent tayo sa Amerika. Kaya nga naggagawa na siya ng mga proyekto ng mga pangmilitar Diba? Mayroon na nga tayong missile noon, rocket. Maraming proyekto noon. Kaya kung hinayaan lang talaga si Marcos Sr. na magtuloy-tuloy hanggang sa ang nagpatuloy ay yung anak. Just like Singapore. May nagrarally ba sa Singapore na gustong patalsikin yung prime minister nila? Na anak nung dating founder na mukhang diktador. Pero tingnan mo naman ang Singapore ngayon. Dapat sana mas pa dyan ang Pilipinas. Kung wala lang yung mga inggiterong mga dilawan. Di ba? Dilaw. Kasi, dugong inchik. Ang inchik kasi noon pa yan Noon pa yan na gusto talaga nilang sakupin ang Pilipinas. Okay. So, kasama po yun sa intro. Ang talagang pag-uusapan natin, gusto kong talakayin, yung pagkapanalo nga po ni Donald Trump bilang presidente ulit. So, sabihin nyo, bakit ako maka-Trump? Actually, wala po kasing pagpipilian Ano ba ang hindi maganda kay Trump? Parang Duterte din siya na may kabastusan. Bastos ang bunganga, mapanglait, bastos sa babae. Diba? Hindi ko siya ginusto dahil doon. May ginugusto ako sa kanya, ibang bagay, ibang issue. Yung tungkol sa pagkabastos, given. Wala na ako magagawa doon. Kaya lang, unang-una, walang mapagpipilian. Teka, bakit ba ako pumipili? Hindi naman tayo butante doon. Opinion lang po ito. Opinion. At saka, kahit hindi tayo butante ng Amerika, sino man po ang manalong presidente dyan, ang leadership ng Amerika ay apektado ang Pilipinas. Kaya may pakialam tayo. So ngayon, ito nga po, ako mas gusto ko po na si Trump ang nanalo. Kasi, mahina naman kasi yung kalaban Wala namang matinong kalaban. Lalo pat isa lang one-on-one lang sila, di ba? Hindi kagaya sa Pilipinas, marami kang lots of choices. Pero yun naman talaga dapat, ang dapat dalawa lang talaga dapat ang maglalaban. So yun, una-una kasi, walang ka-apil-apil sa akin yung si Kamala Harris Sabihin pa, kahit na, babae, dapat sana medyo kakampi tayo dahil babae. Ay, ako hindi Kasi Huda, ano ngayon kung babae yan? Kung hindi naman siya karapat-dapat maging leader. Tingin ko pa kasi kay Kamala Harris, mahina siya mahinang kandidato na gustong yung babangga kay Trump. Si Trump kasi ang personality niya malakas strongman siya At kahit na sino naman pong subordinate, ang hinahanap, strongman. Kahit ako, gusto ko strongman. Leader
Pero hindi ibig sabihin na strongman ay kagaya ni Duterte na panay mura at diktador. Hindi naman ganun. Para sa akin talaga, the best na naging Pangulo ay si Marcos Sr. Kahit si PBBM, hindi niya mapantayan si Marcos Sr. Although, kahit na tinutuloy niya yung mga proyekto ni tatay niya, hindi, malayo. Malayo Unang-una, hindi ko gusto kay PBBM yung sobrang malambot, sobrang mabait. Hindi po maganda sa isang leader ang ganun Binabastos ka na. Binabatikos ka, binabastos ka, pero hinahayaan mo lang. Ako, I don't like it. Yan ang isang ugali ni PBBM na ayaw ko. Alam niyo kung ako ang Pangulo, kung ako ang nasa lugar ni PBBM, ibig sabihin ako presidente, tapos makakarinig ako dyan ng mga pambabatikos na wala sa lugar, may paglalagyan yan. Hindi pwedeng ganun. Putulan ko ng dila yan. Hindi naman puputulin. Talagang hindi ko palalagpasin. Kasi habang pinalalagpas mo, namimihasa Namimihasa at panay-panay ang paninira, may mga tao po kasi na napapaniwala. Diba? May mga tao pag narinig, ganito pala, ganito. May mga pwedeng maniwala, kaya kailangan pag ganyan naninira, putulin agad. Pinuputol yan. Ewan ko ba naman dito sa kila PBBM at saka First Lady? Bakit hinahayaan niyang ganyan? Hindi pwede yung ganyan. Yun lang na ginawa nila kay First Lady Lisa na yan yung ginagawa ni Maharlika dyan na puro paninira at below the belt, mga kababayan. Imagine, First Lady ka ng bansa, asawa ka ng presidente, tapos ipagkakalat ka na may sex video, may harem sa Malacanang. Bastos to the max. Kung ako nasa lugar nila, hindi ko palalagpasin yan. Hindi talaga. Kailangan ng ganyan, dinidisiplina, pinuputol. Kasi mayroong mga taong nakakarinig na napapaniwala. Hindi pwede yung, hayaan mo lang yan sila, sanay na kami. No way! Hindi pwede yung ganon. Leader ka, kailangang respetuhin ka. Hindi pwede yung tinatawag ka ng puting, tinatawag ka ng kung ano-ano. My goodness! Ang leader dapat tinatratong sagrado. Re-respeto, ginagalang. Hindi yung ganyan. At ikaw naman, oras na binastos ka, hindi ko po maintindihan Hindi ko talaga maintindihan. Pero tingnan mo, ang mga kagaya ni Duterte, kagaya ni Trump, subukan mong siraan yan. Well, of course, mayroon namang limitasyon sa pagdidisiplina. Kailangan within the law pa rin. Pero ang ibig ko sabihin, hindi dapat kinukonsinti yung mga ganito. Kagaya niyan, nitong latest na mayroong isang DDS na matanda dyan na pinagmumura si PBBM. Sinisisi dahil sa mga bagyo. Anong klase? Sa akin, hindi yan. Hindi ko yan itutolerate, hindi ko kukonsintin yan, hindi ko yan palalagpasin. Tumulong ka. Ikaw na mamamayan, tumulong ka sa gobyerno, hindi yung naninira ka. Diba? Ay, Mario Josep. Napalayo na PBBM bukas. Pumalag sa hamon ng DDS. Okay. So, balik tayo kay Trump. So, bakit ko nagustuhan yung pagkapanalo ni Trump? Unang-una, wala tayong pakialam doon sa loob ng Amerika. Kasi yung mga botante sa Amerika,
Kaya nila binoto si Trump para sa kanila, para sa mga issue sa loob ng kanilang bansa. Ako, bilang Pilipino, na apektado tayo sa kung ano mang nangyayari sa Amerika, mas gusto ko si Trump dahil si Trump, unang-una, with regard to the issue on the West Philippine Sea, I would expect na mas magiging agresibo si Trump pagdating sa West Philippine Sea. Agresibo in the sense na hindi naman siya makikipagbakbakan sa gera. Dahil unang-una, ito rin isa sa nagustuhan ko kay Trump, ayaw niya ng gera. Diba? Napapansin ba natin? Ayaw ni Trump ng gera. Kaya nga ipinagmamalaki niya no, yung 4 na taon, yung una niyang term na 4 na taon, pinagmamalaki niya na walang gera noon. Walang gera sa Ukraine, walang gera dyan sa Middle East, walang mga gera. At ngayon, ang pangako niya, pag siya ay nanalo, hihintuin niya ang gera dyan sa Ukraine at Russia. Oh. Ewan sa papanong paraan, I don't know. Pero yun ang promise niya. Tingnan natin pag upo niya. Kung talagang mapapahinto niya yung gera sa Ukraine. Pero yung sa Israel, dahil close friend siya ng Israel, I just don't know kung bubuhusan niya ng suporta ang Israel na nakikipaggera ngayon sa kanyang mga kapitbahay. Pero si Trump ay close friend ng Israel. Now, pagdating dito sa atin sa Pilipinas, I believe na may magagawa si Trump na matigil ang pangbubuli ng China sa atin dyan sa West Philippine Sea without resorting to a deadly war. Dahil ayaw nga ni Trump ng war. Ang gusto ni Trump, magnegosyo lang, maghanap buhay. Business. So ano ang nakikinikinita ko po mga kaibigan? Hindi ko lang sure kung mangyayari ito, pero ito ang ito yung aking nabivisualize. Na since si Trump ay negosyante, at ang sabi pa nga niya, ayaw niya ng mga freeloaders. Ayaw niya ng nagpapatiwai sa tulong ng Amerika. Kaya nga ang sabi niya, ang Taiwan, pag siyang nanalo, kailangang magbayad na ng Taiwan sa proteksyon na ibinibigay ng Amerika. In what way? Kailangan ng bumili ng mga armas ang Taiwan sa Amerika. Hindi yung bibigyan na lang. How about the Philippines? Wala tayong pambili ng mga ganyang mga hypalutic na mga ultra-modern na mga armas. Alam mo, nakikita ko, dahil nga negosyante si Trump, di ba mayroon tayong mayaman ang West Philippine Sea sa oil and gas. Ang nakikita ko dyan, baka mag-offer si Trump na si Amerika ang mag-drill ng oil instead of China. Di ba yun ang gusto ng China? Sila ang mag-mina. Sila ang mag-drill ng oil and gas natin dyan. Ako ang tingin ko, mag-o-offer si Trump ng tulong militar and economic and everything, provided na Amerika ang anong tawag dito? Mag-e-extract ng oil natin. And for whatever usapan na sharing, we don't know how, pero yun po ang nakikita ko na gagamitin ni Trump laban sa China. Kaya, ibig sabihin, maganda yun mga kababayan. Bakit? Kasi kung yung Amerika ang didig ng oil dyan sa West Philippine Sea, natural po protection na nila yan. Diba?
Poproteksyonan nila yan na walang makalapit dyan, hindi dyan makaporma ang China. And pag nangyari po yan mga kababayan, safe na tayo sa China. Hindi na tayo bubulihin yan. Kasi nandiyan dyan si Amerika na naka-steady dyan. At hanggang sa matapos ang termino ni Trump, yung mga susunod, nandiyan dyan na eh. Kumbaga, nailagay na. At isa rin po yan na panlaban ni Trump sorry, against China, na si Amerika ang maghuhukay ng oil negosyo, kesa naman yung China ang magkuha niyan. Kakasiguro ba tayo kung bibigyan tayo niyan? Mga ano yan tuso. So yun po ang nakikita ko na ex-deal na hihingiin ng Trump government sa bansa natin. Okay ako doon. 'Di ba? Kasi hindi naman natin, wala tayong technology para mag-extract niyan. Kailangan ibang bansa pa rin ang mag-extract niyan. Kaya China is out of the question. Talagang ayaw natin yan, na yan ang maghahari yan dyan, aangkinin nila yan eh. Ngayon pa nga lang inaangkin na. What more pag nagdidig na sila dyan ng oil? Buti kung bigyan tayo niyan. While yung Amerika, yung ibang mga kaalyado nating bansa, mga honest yun. Hindi nila aangkinin yan. So kung ang magdidrill niyan is America with the partnership of Canada and Japan, safe tayo. Hindi na lalapit ang China dyan. Nandiyan dyan si Uncle Sam eh. Sila na ang magbabantay dyan mismo. O walang gerang nangyari. Pabor na pabor sa atin kasi makukuha natin yung oil natin at wala nang mapuputulan ng daliri na. Wala nang sundalo na mahaharas, malilaser, water cannon. Matitigil na po yun. Dahil nga si Trump, negosyante. Ang pinagkaiba po ni Trump at sa kanila Biden, ng Democrat, napaka-war freak ng mga Democrats. Dila si Biden, di ba? Di ba? Kaya nagkaroon ng gera sa Russia sa Ukraine kasi sa panunulsol, pangtutudyo ng Amerika kay Zelensky ng West. Ngayon, kung talagang mahihinto ni Trump ang gera dyan sa Russia, di malaking kaginhawahan yun kasi baka bumalik sa dati yung mga presyo ng bilihin. Kasi yung mga bilihin po natin, tagsitaasan yan, umpisa nung nagkaroon ng gera dyan sa Ukraine. Ngayon naman dito sa dumagdag itong gera ng dyan sa Middle East, ng Israel. Kaya kapag may gera kasi sa ibang lugar, apektado tayo lahat. So kung yan po mahihinto ni Trump, matatapos yung gera, wala na tayong katatakutan pa na World War III, na nuclear war. Kasi si Trump ayaw niya ng gera. Kita mo bakit siya nakikipagkaibigan kay Putin? Bakit siya nakipagkaibigan kay Kim Jong-un? Hindi naman yun dahil sa gusto niya yung tao? Of course not. The least siguro nagugustuhin ni Trump ay magkagaya ni Kim Jong-un. Kaya lang, siyempre, kailangan diplomasya. Kunwari, kinaibigan. Kinaibigan para walang gera, walang away. Kaya kung si Trump ang nakaupo dyan sa White House, medyo kampante tayo na walang mangyayaring nuclear war. Ang gusto ni Trump, maghanap buhay na lang tayo. Magnegosyo, maghanap buhay, and live in peace. Yun naman po dapat Kahit sabihin pa na
bastos ang bunganga ni Trump. Yun ang personality niya kasi naman kung yung weak leader, tingnan mo nga, paghambingin mo nga, si Trump at saka si Biden. Kaya, si Kamala Harris, malayo ang loob ko dyan Unang-una, on the personal aspect, hindi ko gusto yung klase ng pananalita niya pag nag-speech siya. Ano ba yun? Ba't ganun siya magsalita, no? Parang lasing. Parang ano ba yun? Pa-cute, pa-sexy? Parang parang yung nasa bed. Mga ganun. Tapos hindi mo maintindihan ang sinasabi. Kasi yun ang ayaw ko kay Kamala Harris, yung pag nagsasalita siya, nakakainis po pakinggan kasi parang lasing. Parang lasing. Parang kinakain yung salita. Hindi malinaw Walang sinabi doon kay yung si Hillary Clinton. Si Hillary Clinton, gustong-gusto ko pag nag-speech, pag nagsasalita. Dire-diretso, malinaw ang sinasabi. Walang, talagang alam mong matalino. Ito si Kamala Harris, ewan ko dyan, naturingang, di ba abogado, prosecutor, pero, ewan ko, parang, wala Mas gusto ko yung si Hillary. Yun, gusto ko yung pakinggan pag nagsasalita. Kamala Harris, Sabi ko, kapag ito ang nanalong Pangulo, every now and then, maririnig mo siyang nagsasalita sa TV. Parang hindi ko kaya. I will not stand her. I will not stand seeing her speak. So, yun. So, ngayon, abang-abang tayo kasi hindi naman sinasabi na gustong-gusto ko yung pagkatao ni Trump. Kasi, ano nga naman talaga, mayroon siyang, hindi naman perfect ang tao di ba? Hindi perfect. May kabastusan siya. Mapanlait. Pero mas nakakatuwa po siyang pakinggan magsalita. Mas natutuwa akong pakinggan si Trump kaysa kay Harris. At saka isa pa, si Trump kasi parang medyo parang may Christian values siya. Kahit nabastos yun. Tingnan mo na nga sa pamilya niya. Maganda siyang maganda siyang family man. At isa pa ang maganda pa pati, yung asawa ni Trump, si Melania, yung first lady niya, ay napaka-humble, di ba? Hindi pa epal. Napaka-simple, siya yun nga, hindi siya epal. Parang lang siya, nasa likod siya. Ayaw niyang napo-front. Noon nga, nung Pangulo pa presidente pa yun si Trump, di ba? Sa isang gathering noon, nakaupo si Melania doon sa crowd. Parang isa lang siya doon sa audience. Napakasimpleng babae, although hindi ko gusto ang beauty niya. Parang parang napaka-masculine ang kanyang mukha. Yung mata niya pati, hindi ko gusto. Basta, hindi ko gusto yung itsura ni Melania Trump. Ang pinakagusto kong first lady ng Amerika is, of course, Jacqueline Kennedy. Yun, mga beauty na gano'n. Anyway, kursunada yan ni Trump yun ang gusto niya. Pero ako hindi ko type ang beauty ni Melania. Ang gustong-gusto kay Melania Trump, yung as a mother, di ba? Siya anong tawag doon? Hands-on. Hands-on siya sa pagpapalaki doon sa anak niya. At ipinaglaban niya na magbuntis siya. Alam mo, luko-luko talaga ito
ito si Trump, nagkaroon pala sila ng kasunduan. Ito, chismis ito. Pero nagkasunduan pala sila ni Melania Marquez tuloy. Si Melania, oo. Bago sila nagpakasal, na pinirmahan pa ni Melania, na kailangan daw, ayaw ni Trump na magbuntis si Melania. Kasi daw masisira yung figure. Luko-luko. Di ba? Ayaw niya magkaanak buti siya, may anak siya. Ilan na ba anak niya? 5 yata, 4. Siyempre si Melania, gusto rin niya magkaanak natural. Gusto rin niya ng anak. Pero pumirma siya. Pero, she managed to get pregnant. Kasi gusto niya magkaanak. Siguro itinago ni Melania yun kay Trump, na, buntis ako. Malaman na lang niya, malaki na yung tiyan. Halata naman natin na mapagmahal si Melania sa sa pamilya, sa anak. At least isang anak pinagbigyan niya ang sarili niya. Nakaangal ba si Trump? Hindi. Hindi na, ngayon mahal na mahal niya si Baron. Bunso niya. Pinakapaborito tuloy niya ngayon. Nag-iba rin yung pananaw ni Trump. Wala. Kumbaga, sinuway siya ni Melania. Pero in the end, panalo pa rin si Melania kasi nagkaanak siya at love na love ni Trump pa rin, ni Tatay Trump yung bunso niya. Paborito niya Paboritong paborito kasi kamukha niya anyway, so yun po ay isang ikanatutuwa ko. Dati parang, minsan nakikita ko parang panalo na si Harris. Ako talaga malayo yung loob ko kay Kamala Harris Malayo. Hindi ko talaga siya gusto. Mas ko si Trump na lang kahit medyo bastos ang bunganga Ang habol natin diyan yung magandang pakinabang ng lahat ng mundo, ng Pilipinas. Kung makakabuti ba yung presidency ni Trump na matitigil yung mga gera, di ba, why not? Maganda yun para sa lahat. Di ba? Ayaw ni Trump ng patayan gusto niya business lang. Mag-business tayo, hanap buhay para may kainin ng tao. Ganon, maganda. Diba? Ako ganon na, okay na lang sa akin yan, maski laitero yan basto sa babae yan Basto sa babae, pero pagdating kay Melania, tingnan mo naman. Mahal na mahal niya si Melania. Respect na respect niya yung asawa niya Love na love niya Parati niyang minimension. Pinapakita niya kung gaano niya kamahal yung asawa niya. Siguro kung yung mga babaeng binabastos niya, baka bastusin din. Diba? Hindi ka naman babastusin kung hindi ka mukhang bastusin. Naniwala kayo? Nasa pagdadala yun Tama hindi? Bakit si Melania hindi niya binabastos? Okay mga kababayan, ang haba-haba na nito, baka bigla na namang mag-brown out So, pasensya na po dun sa mga anti-Trump. Kumbaga, kanya-kanya tayong opinion. Ako kasi may dahilan ako kung bakit. So, siyempre kayo, may dahilan din kayo kung bakit. Mas Kristiyano pa nga si Trump At saka yung mga Democrat, napaplastikan ako sa mga yan Parang parang mga makakaliwa pa nga yan Diba? Kanino ba yung mga Rappler, yung mga, yung mga organisasyon na ginagamit yung term na democracy? Diba? Meron ganun kanila yun. At saka isa pa na gusto ko kay Trump. Against si Trump, munti ko na makalimutan to Si Trump lang po ang narinig ko na pangulo na naging pangulo ng Amerika na talagang tahasan niyang kinundi na, minimension yung tungkol sa deep state. Diba? Gusto niyang buwagin ng deep state. Diba? Alam niyo yung deep state? Ito yung parang yan mismo ang secret government na talagang may hawak sa leeg ang presidente. Hawak sa leeg yung
American government and all other governments. Diba yung mga Illuminati? Yung deep state na yan, na sa totoo lang, mga Democrat yan eh. Diba? So, doon ako believe kay Trump kasi ayaw niyang papamihasain itong tinatawag na deep state na ito. Hinahawakan sa leeg ang bansang Amerika, yung gobyerno mismo ng Amerika. Sila ang nagpapatakbo. Oh, kaya yon yung nagtangkang i-assassinate si Trump. Sa tingin ko sila yun eh. Sila yun. Kasi nga, kapag si Trump ang naging presidente, makamawalan sila ng power. Mawawalan sila ng power kasi hindi sila susundin, hindi sila pagbibigyan ni Trump. Yun ang isang nagustuhan ko sa kanya. Diba? Isipin nyo, i-research nyo yung deep state na yan. So, mga kababayan, kasi 40 minutes plus na, ang haba-haba na. Hindi nyo naman tatapusin ng panunood nito. So, hanggang dito na lamang po at magkita-kita po tayong muli. Maraming salamat po sa panonood at mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and see you again. Peace.